Mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat dahil sa araw na ito muli tayong magkakasama, tayong mga mamamayang Pilipino ay magkakaisa muli para talakayin ang mga makabuluhan at mahalagang issue na kasalukuyang kinakaharap ng ating bansa. At sa medyo may katagalang panahon ay medyo nawala po kami ni Dr. Lorraine Badoy, ni Ma'am Lorraine. Bakit, sapagkat tayo po ay sinubukang pilayin at lumpuin ng mga mapaniil na puwersa. Subalit, hindi po mananaig ang masamang layunin ng mga kalaban ng totoong demokrasya at kalaban ng kapayapaan ng ating bansa. Kaya muli, nakikita nyo kami dito sa Pilipinas Nating Mahal, ang bagong programa na magiging boses at daluyan ng talakayang makabuluhan ng bawat mamamayang Pilipino. Ma'am Lorraine. Thank you, Eric. Dahil ang programang ito ay siyang magbibigay daan at boses sa ating mga kababayan sa lahat ng sektor ng ating lipunan. At sana po ay samahan ninyo kami sa 1 oras at kalahati na diskusyon dito sa bago nating programang Pilipinas Nating Mahal. At ang aming tatak ni Ma'am Lorraine, Ma'am, sabay-sabay tayo sa pagsisimula ng isang makasaysayang araw na ito dito sa programang Pilipinas Nating Mahal. Yan na po ang magiging tatak natin. At ito po ay makikita at mapapanood sa ating live stream na Pilipinas Nating Mahal with Ka Eric and Ma'am Lorraine Badoy bawat umaga 10:30 in the morning to 12 noon, Monday to Friday pa rin tayo sa SMNI, www.smninewschannel.com at ang Pilipinas Nating Mahal YouTube channel at ang Pilipinas Nating Mahal Facebook page. And Ma'am Lorraine, nagpapasalamat tayo dahil ang Pilipinas Nating Mahal ay pinagbigyan ng kabutihang loob ng smninewschannel.com na makarry nila dito sa website na ito habang tayo po ay muling nanunumbalik sa ating paghahayag ng mga katotohanan tungkol sa kabutihan ng demokrasya at kapayapaan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Eric, may tanong ako sa iyo. Bakit natin kinailangan palitan ang pangalan ng ating programa? Magandang take-off ng discussion yan, Ma'am Lorraine. At yan po ang unang bahagi ng ating pag-uusapan sapagkat sa loob po ng 6 na buwan nagsimula ang atake na very strong. Of course, hindi tumigil ito, Ma'am Lorraine. Ang CPP, NPA, NDF na maipatanggal ang laban kasama ang bayan at lumpuin ang mga programa sa SMNI sapagkat yun talaga ang nagbibigay ng direktang pagtusok sa kanilang puso at sa kanilang mga operations. Kaya nagsimula ang kanilang atake mga 2 taon na mahigit ang nakakaraan. Subalit sa tanong ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, bakit tayo nagkaroon ng panibagong programa after almost over a month na tayo po'y hindi muna nagsagawa ng programa at ngayon nagkakaroon tayo ng Pilipinas Nating Mahal sapagkat noong, kung maalala natin Ma'am Lorraine sa ating mga kababayan, November 2023, nagsimula po ang isang napakalaking pinunduhan na operations ng alyansa ng CPP, NPA, NDF at nila Martin Romualdez at ng kanya mga kasabwat na mga politiko na mga ganid sa kapangyarihan at kinonsente ng Pangulo ng Bansa na atakihin ang SMNI. Lalo na po ang 2 programang nasasaktan sila ng napakatindi na tumatalakay sa pangungurakot sa kaban ng bayan, abuso sa kapangyarihan, at ang pakikipagsabwatan sa mga komunistang teroristang namamayagpag sa kanilang infiltration sa gobyerno. Ang programang Gikan sa Masa para sa Masa dito sa SMNI ni former President Rodrigo Duterte at ang programang Laban Kasama ang Bayan dito sa SMNI. At to make the story short, ito nga ang sinapit ng SMNI na lahat ng kanyang gawin sa social media, sa television, at pati sa YouTube, sa Facebook, ay inaatake at winawasak po ng mga puwersang binanggit namin ni Ma'am Lorraine, ang CPP, NPA, NDF, at ang mga ganid sa kapangyarihang abusadong mga politiko. Ma'am Lorraine, pakidagdag niyan. Mga kababayan, alam mo, we are in a dark chapter in our country's history kasi
yung napakahalaga ng mga karapatan natin, ang karapatan ng malayang pamamahayag at ang karapatan para sa libreng pag-express ng ating saloobin. Yan ay sinusupil ng gobyerno ngayon. Yan ang walungkot na nangyayari sa Pilipinas. We really are in a dark chapter of our country's history. Pero hindi naman tayo papayag dito. No? Matagal nang gising ang Pilipino. This is the age of information. So, what I'm seeing kasi, Eric, no, yung dating pattern ng Marcos administration during the time of Ferdinand Marcos Sr., yung pagsusupil sa media, inuulit ngayon nitong sila Martin Romualdez. Na may konsente ng presidente ng bansa, of course. Yes, of course, he's the president. No? He's the president, of course may konsente. And we have not heard a word from him, no, from the president. So pumapayag siya dito. So, yun na yung nakakalungkot dito na nangyayari ito ngayon. No? So, but this is the age of information. So, wala namang pumapayag talaga dito. Yun ang kailangan natin gawin dito sa mga politikong ito. Kailangan natin bigyan ng leksyon at kailangan natin silang turuan kung ano ang Pilipinas at kung ano ang Pilipino at kung ano yung karapatan at hindi tayo pumapayag na pinapatahimik lang tayo ng ganyan-ganyan lang. Correct. At babalikan natin yan, ma'am. Eric, no? In other words, no? Walang natatakot dito. Yes. Walang dapat matakot dito. Correct. Okay. Ang dapat matakot at dapat manginig at mayanig ay yung mga nag-aabuso sa kapangyarihan sapagkat wala pa po sa kasaysayan ng mundo at ng mga pamahalaan at lipunan na tumatagal at nagtatagumpay ang umaabuso sa karapatan at kabutihan ng mamamayan. At yan po ay hindi lamang nagaganap sa ating bansa. Nagaganap yan sa buong daloy ng kasaysayan at ng mga lipunan na umiral sa ating mga yugto ng kasaysayan. At naganap yan sa tatay niya. Tatay ng nakaupong presidente. Correct. Kung kaya't nakakagulat ngayon na para bagang hindi yata natuto ng leksyon itong mga ito. But you know, history will really teach you, no, Eric, mga kababayan, yung malungkot na fact that people don't learn from history. Correct. So, but this is going to be different because we are going to learn from it. Ma'am, babalikan natin yan, Yes. mga kababayan. Alam kong sabik kayo na makapiling po ang boses na nagtanggol kasama kayo sa ating bayan upang abutin at kamtin ang mga tagumpay. Laban po sa mapangwasak na organisasyon ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF at nag-elevate tayo o mga tayo papunta sa pagtatanggol ng kabutihan at karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Pwede bang patanong muna? Patanong. So, ano ang role na ginanap ng CPP, NPA, NDF dito sa pagpapatahimik sa SMNI at sa mamamayang Pilipino? Ano yung role nila dito? Sila po ang naglunsad ng tinatawag na trigger operations. Sila po ang naging instrumento for special operations. Ang hindi nila magawa sa nakaraang mga mahigit 2 taon na paralisahin, lumpuin at tanggalin ang mga programa ng SMNI at ang SMNI mismo at upang atakihin ang mga nagtatanggol sa demokrasya at lumalaban sa terorismo nila, kagaya po ni Pastor Kibuloy, Presidente Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC, ang Laban Kasama ang Bayan, at iba pang programa ng SMNI for 2 years more than na nabuo po ang programang binanggit natin, lalo na ang Laban Kasama ang Bayan. Hindi nila magawa, Ma'am Lorraine, na lumpuin at mawala at itakwil ng taong bayan ang programang minahal at niyakap ng sambayan ng Pilipino. Subalit nang magkaroon sila ng pagkakataon dito sa bagong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kasama po ang kanyang pinsan. At of course, ang tinuturo dito, kasama pati ang kasabwat ang asawa niya, si First Lady Lisa Araneta Marcos, na siyang itinuturo ng maraming sources na sila ay involved sa ganitong mga special political and dirty operations using the power and resources of the government. Nakita ito ng CPP, NPA, NDF, Ma'am Lorraine. Lalo na po ng kanilang mga urban operatives sa pangunguna po nila Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers. Ayon, narinig nyo na naman ang totoong pangalan nila. Yung Kabataan NPA Recruiter Party List nila ni Raul Manuel at ang NPA Lover Gabriela Party List. Ito po sila ang pasimuno ng kaguluhan at panunulsul kung saan ang mga kasabwat na politiko ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House at birador ni Bongbong Marcos Jr. na siyang
tagalatigo at tagalatay na mga atake ay ginamit nila hindi lamang para atakihin si Sara Duterte bilang Vice Presidente at ang former President Rodrigo Duterte, kundi pati na ang buong SMNI. At nakapag-recruit pa sila, Ma'am Lorraine, ng isang kaalyado sa Senado, si Risa Hontiveros. Aasahan. At kaya nga, nakikita nyo, magkakaroon kami ni Ma'am Lorraine, maya-maya lang, ang unang bahagi namin sa paglulunsad nitong Pilipinas Nating Mahal ay magkakaroon kami ng autopsy report analysis. Yeah.